in Him. Amen. So ano po ba yan sa Tagalog, mga kapatid? Pag sinabi pong glorifying God, luwalhatiin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapalaki ng ating kagalakan sa Kanya. Amen. So mga kapatid, lahat po tayo ay ipinanganak upang sumamba sa Diyos. We are all made to worship God. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po yung tao na hindi po kailanman nagpupuri sa Diyos, hindi niya alam ang layunin ng Diyos kung bakit po siya isinilang sa mundong ito. Bahagi po ng ating pagsamba sa Diyos ay upang luwalhatiin natin ang Diyos. Amen. So paano ba natin maluluwalhati ang Diyos? Sa katotohanan, mga kapatid, ang ating pong pagluwalhati sa Diyos ay hindi po ito isang obligasyon. It is not our duty. Hindi po natin duty ang luwalhatiin ang Diyos. Bagamat ito po yung tinuturo ng Biblia na kinakailangan po natin luwalhatiin ang Diyos. Subalit para sa mga anak ng Diyos, kung bakit po natin gino-glorify o niluluwalhati ang Diyos sapagkat nais po natin na makamtan yung pong kagalakan na Kanyang ibinibigay sa tuwing tayo po ay nagluluwalhati sa Kanya. Amen. Sa tuwing tayo po ay nagpupuri sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating pong mga puso. Amen. At ang tunay na kagalakan, mga kapatid, ay nanggagaling po sa Diyos. Amen. Kanina po, sino po ba yung galak na galak habang tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon? Nawa, ganun po yung nararamdaman ninyo na tayo po ay nagkakaroon ng kagalakan. At kinakailangan po yung kagalakan na yon, ma-maximize po natin. Amen. Hindi tayo narito para lamang magpuri sa Diyos, kundi buong puso, buong lakas, buong isip na atin pong purihin ang ating Panginoon. Amen. Nang sa ganon, mga kapatid, nasusunod po natin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. So, but to seek our joy in Him. At para daw po madouble o para madoble yung kagalakan na yon na ating nararanasan sa pamamagitan ng pagsasabuhay po natin ng mga salita ng ating Panginoon, kinakailangan po natin i-devote ang ating buhay para ipaglingkod sa iba, para sa kanilang kabutihan. Amen. So habang tayo po ay naglilingkod sa ating kapwa, nadodoble ang ating kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Totoo po yun, mga kapatid, na halimbawa, sa isang tao po kasing natural o likas na tao, siyempre iisipin po natin, bakit ko ba ibibigay yung pagkain ko sa iba? Akin na to eh. Di ba? Kasi ang tao po kasi, nasa kanya po yung pagpe-preserba ng kanyang sarili. Yung po talaga yung kalikasan ng tao, to preserve himself. Pero kapag tayo po ay nagbigay sa iba, na sa halip kakain na lang natin, pero ibinigay pa natin sa iba. Oo, hindi ka nabusog. Tama, pero nagala ka. At yung kagalakan na yon, yun yung nagbibigay sa iyo ng iba yung kalakasan. Tandaan po natin, anong sabi ng banal na kasulatan? The joy of the Lord is my strength. Amen. Hindi po nakupo ang lakas sa pagkain lamang, kundi sa kagalakan sa ating Panginoon. Amen. So, what is then is our fundamental identity? Ano nga ba talaga ang tunay natin na pagkakakilanlan bilang mga tao? We have been designed by God to display His greatness, beauty, and worth. So ano daw ba ang ating pong pangunahing pagkakakilanlan? Sino nga ba talaga tayo? Kaya ba natin kilalanin ang sarili natin? Diba? Minsan,
Madalas po natin nakikita yan sa mga sulat, yung salitang, who am I? Sino nga ba talaga ako? Ngayon, nasagot na ba natin ang tanong na yan? Sino nga ba talaga ako? Amen? So, ang katotohanan mga kapatid, tayo po ay dinisenyo ng Diyos. Tayo po ay ginawa ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian, to display His greatness, beauty, and worth. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, may dahilan kung bakit po tayo ipinanganak dito sa mundo. Upang atin pong i-image, ipakita kung bakit po tayo ginawa ng Diyos ayon sa kanyang larawan, upang ang larawan niya ay makita sa atin. Amen? Pero kung ang sama-sama ng ugali natin, anong nakikita sa atin? Hindi si Kristo, kundi ang demonyo. Amen? Kung ikaw ba'y sugarol, si Kristo ba nagsugal? Makikita ba si Kristo sa buhay mo? Hindi. So, we are made to image God para maipakita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Amen. Kaya, mahalaga mga kapatid na naiintindihan po natin yan. Maipakita natin ang kadakilaan ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos, at ang kahalagahan ng Diyos. Amen. Mga kapatid, pagdating sa word, tayo pong mga tao, di ba, ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya lang, ang tao mismo, walang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Amen? Dahil hindi niya alam kung bakit siya ginawa at nilikha ng Diyos. Ano ang dahilan kung bakit ginawa tayo ng Diyos? So ang dahilan mga kapatid ay ito. Images are designed to image. So ang mga larawan ay ginawa upang magpahayag. Amen? Why did God create an image of Himself on this planet? Bakit gumawa ang Diyos ng larawan sa planeta, ng kanyang sarili sa planetang ito? Sino ba yung larawan ng Diyos? Una, si Adan at Eva, sila'y ginawa ayon sa wangis o larawan ng Diyos. May ang tanong, bakit sila ginawa ng Diyos? Amen. God passionately devoted to filling the earth with Himself. Hindi God, the earth with Himself. Yan. Upang punuin ang mundo ng kanyang sarili. Para pag nakita ng ibang mga nilikha, ang mga tao, makikita nila ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Amen. So yun talaga ang pangunahing layunin ng Diyos sa buhay nating mga tao. Upang maipakita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga po, sa bawat tribo, sa bawat labi o mga dila at mga bansa, there are these figures called human being created to image God. Yan po ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang tao para ipakita sa buong mundo na mayroong Diyos. Para pag nakita ng iba ang itsura natin, ang ating buhay, makikita nila ang Diyos sa pamamagitan natin. Amen. Kilala po natin, mga kapatid, basahin po natin ang sulat ng propetang si Isaiah. Dito po sa Isaiah 43 verse 7, ano po sabi? Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Yes, sila ang aking bayan na aking nilalang upang sila'y magbigay sa Diyos ng karangalan. Amen. Yan po yung dahilan kung bakit po tayo nandito sa mundo upang magbigay karangalan sa ating Panginoon. We are created to give God glory. Amen. Simple lang. Tayo ay ginawa, tayo nabubuhay upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. So, Diyos po ang gumawa sa atin, mga kapatid. We are created with a nature befitting to bring God glory.
Kita nyo mga kapatid, ang buong pagkatao natin, kung ating pong i-analyze, kung ating susuriing mabuti ang ating pagkatao, physical man o spiritual na aspeto, ito po ay angkop upang ipakita sa pamamagitan ng ating pamumuhay na mayroong Diyos na gumagawa sa atin. Amen. Diba? Kaya lang ngayon, pag tinignan mo ang mundo, hindi ang Diyos ang makikita mo. Tama? Ang gulo-gulo ng mundo, sino makikita mo? Diyos pa rin, pero Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng mundo? Si Satanas. Mga kapatid. Yun ang makikita mo. Di ba? Pumunta ka sa mga, ay nako, ang hirap. Sa casino, sino mga nandoon? Alam nga naman mga maka-Diyos na sa casino. Pastor ano lang naman kami? Ano ba tawag doon? Namamasyal. Ang dami mong pasyalan, casino pa. Pastor, para naman maiba. Di ba? Maganda doon sa City of Dreams. Para kang nananaginip. Oh. Di ba? Siyudad ng panaginip. Mga kapatid, sa pangalan pa lang, hindi tayo mabubuhay sa panaginip. Amen? Tayo nabubuhay sa realidad. Hindi sa panaginip. Managinip ka ng managinip, paggising mo, wala yon. Amen? Kaya ang mga tao, hangal, gusto nilang managinip ng managinip. Ang taong nananaginip, laging tulog. Oh. Kaya anong pag-asenso, ang iisipin mo, ang hahanapin mo sa mga taong tulog. Sino ba dito ang tanghali na pag gumising? Laging tulog? Aba, huwag ganon mga kapatid. Ang tulog, sa totoo lamang, dapat, alam mo, ang mahilig sa tulog, kung ano, pusa. Ang tulog ng pusa, 16 hours, 8 hours lang yung gising sila. Ang tao dapat 8 hours lang ang tulog. Pero pag matanda na nga, wala nang 8 oras. Di ba nanay? Wala lang 8 oras ang tulog natin. Sister Penny, ilan? 5, 4 na lang. Ganun na lang ang tulog natin. Oh. Pero bakit malakas pa naman tayo? Hindi tayo mga pusa para maging matakaw sa tulog. Ang pusa po namin, laging tulog sa... Kaya, tapos nung mabasa ko, ay, kaya pala, ang pusa, 16 hours ang tulog. So, di ba? Hindi ko sinabing straight yun, 16 hours, hindi. Maya matutulog, kaya may tinatawag tayong cat nap, di ba? Yung mga idlip lang ng pusa, parang gano'n. Si Sister Sally, mahilig din kumuha sa mga pusa naming tulog. Pinukunan na ng video, o kaya video. So mga kapatid, ito yun. Sabi dito, we are created with a nature befitting to bring God glory. This does not mean to improve His glory, nor mean to add to it. It means to put it on display. Kinakailangan daw po na ating maipakita, ating mai-reveal o maipahayag ang glory ng ating Panginoon. Hindi po tayo gumagawa ng mabuti para dagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ganoon mga kapatid para ma-improve pa natin ang glory ng ating Panginoon. Wala na pong dapat pang idagdag. At kailanman hindi natin mababawasan ang glory ng ating Panginoon. So ang magagawa lang po natin, ipakita sa pamamagitan ng ating buhay ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ngayon mga kapatid, sinasabi nga po dito na si Adan po ang unang nilikha ng Diyos. Tama? Sa creation mga kapatid, unang ginawa ng Diyos si Adan. At si Adan po ay dinesign ng Diyos para magpahayag o maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo ba si Adan, bago siya nagkasala, siya ay napaka-runong. Alam niyo ba siya ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop? At kanyang pinangasiwaan
ang hardin ng Eden? Napakalawak po nun. Kaya kinakailangan ikutin niya yon. Di ba para si Superman? May power eh. Amen? Bukod sa marunong na may lakas pang kakaiba. Yan po ang ating pong pagkakakilanlan. Dapat ganun tayo eh. Nung unang Adan na hindi pa nagkakasala, mga kapatid. Subalit ito ang sabi ng tao, ayaw namin yan. Maging si Adan, ayaw niya ng ganong klase ng buhay. Diba? Pansin nyo, nagsishare ka sa mga tao ng mabuting balita. Ayaw nila ng mabuting balita. Anong gusto nila? Dismiss. Di ba? Gusto namin yung mga balitang hindi maganda. Pero pagdating sa good news, ayaw nila. They said to God, no! Ayaw namin yan. Ayaw namin makilala kami ng mga taong nagpapakita o nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Yan po ang ayaw ng tao, mga kapatid. Dahil ang gusto po ng tao, ipapakita niya ang kanyang sariling kahalagahan at ang kanyang sariling kagandahan na hindi ayon sa itinuturo ng ating Panginoon. Di ba? Ang tao naguhubad-hubad na. Kaya nga, dati hubad sila Adan at Eva, di ba? Hubad sila, pero dinamitan sila ng Diyos. Ayaw nila nun. Ipapalit na lang natin, maghubad na lang tayo. Kasi di ba, gusto tayo tingnan ng mga tao yung hubad na katawan. Tingnan ng mga kapatid. Ipinapakita nila yung sariling pamamaraan upang ipahayag ang kanilang ganda. Hindi nila nauunawaan na ang tunay na ganda ay hindi yung panlabas. Amen? Ang tunay na ganda yung nasa kalooban ng tao. Amen. Kasi yung gandang panlabas, kumukupas. Pero yung gandang pagloob, paglumaan man, pagkupasan man ng ating mukha, ng ating katawan, pero yung kagandahan, kalooban, hindi po kailanman kumukupas. Dahil ang totoo, lalo pang gumaganda sa paglipas ng panahon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And that's what the whole world does. Pakibasa po, Romans chapter 5 verse 12. Ano sabi? Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ngayon naintindihan nyo na kung bakit may namamatay. Amen? Kung bakit may namamatay, dahilan po sa isang tao na dahil sa kanyang paglabag sa utos ng Diyos, pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Amen. At sa pagpasok ng kasalanan, nahawa ang lahat sa kasamaan na ginawa ng unang magulang natin. Nahawa tayo lahat. Amen. Kaya naman, bawat ipinapanganak sa mundong ito ay taong masama. Hindi ko sinasabing taong makasalanan dahil wala pa siya nagagawang kasalanan. Di ba? Bata pa yan, pero yan ay masama na. Dahil pag hindi natin sila tinuruan, lalabas at lalabas ang tunay niyang pagkakakilanlan, ang pagiging masama. Di ba may tinatawag tayong masamang tao? Yung masamang tao, hindi naturuan ng tama, kaya hindi siya naging mabuting tao. Amen. Para maging mabuting tao, kinakailangan makinig siya ng ano? Ng mabuting balita. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino ang gusto ng mabuting balita? Amen! Amen! Gusto mong maging mabuting tao ka, makinig ka ng mabuting balita. Amen? Ganun lang kasimple, mga kapatid. Until God who never fails. Ito mga kapatid, hanggang sa ang Diyos na hindi kailanman nabibigo. Yan. Sinugo niya ang kanyang salita sa sanlibutan. At itong salitang ito ay naging laman upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang bayaran ang alin? Ang penalty
ng ating po mga kasalanan. Kasi lahat po ng kasalanan may kabayaran. Amen? At ang kabayaran ng kasalanan ayon sa banal na kasulatan ay kamatayan. So binayaran ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay. Amen. At sa kanyang kamatayan, tayo po ay nagkaroon ng buhay. And He pours out His Spirit into our lives and regenerates us. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa bawat isa sa atin. Ibig kong sabihin, hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng kanyang Espiritu. Amen. Maling katuroan po yan na ibinibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Ang kanyang Espiritu ay binibigay lamang doon sa kanyang mga tinawag at pinili. Amen. We are created anew in Christ through faith. Pakibasa, Ephesians chapter 4, verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nakakayat sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. And that you put on the new man. Atin daw isuot ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa Diyos in true righteousness and holiness. Amen. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Amen. We are regenerated by God. Amen. Yan po yung katotohanan. Tayo po ay hiningahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya lahat ng may hilingan ng Diyos, siyempre, buong kasabikan, hinahanap ang nagbigay sa Kanya ng hininga. Amen? Kung bakit ka naririto, sapagkat hinahanap mo ang nagbigay sa iyo ng buhay. Gusto mo na bigyan siya ng kaluburan. Amen? So, yan pong holiness, uulitin ko at wala pong pagkasawa na sasabihin ko. Ang pagiging holy ay ang pagiging iba natin sa mundo. Amen. Iba. Ang mundo ngayon, malamang yung iba tulog pa. Malamang yung iba naliligo na, aalis na, pupunta sa mall. Ganun sila. Pero pagdating sa sasamba sa Diyos, never. Ayaw nila. Ayaw namin yan. Family day di ba? Family day. Paano mo uumpisahan ang araw para sa pamilya? Hindi ba dapat dalhin ang pamilya, buo ang pamilya na nagbibigay galang sa Diyos, na sinasamba ang Diyos at pinaglilingkuran ng Diyos? Napakasayang tingnan. At kumbaga, kaaya-ayang pagmasdan ang buong pamilya sama-sama. Naalala ko kami ng mga bata pa. Ang kulang lang talaga sa amin, tatay namin. Kaming buo, nanay ko, lola ko, lolo ko, kami magkakapatid. Umaga, paglinggo, nasa simbahan. Amen. Bata pa kami, tinuruan na kami ng lola namin na magbigay para sa Diyos. Diba? Sa Katoliko, merong ganon. Merong yung may tangkay na parang may bulsa. So lahat ng mga bata, lahat po kami, binibigyan ng lola ko ng tagsi 5. Lahat kami, mga magkakapatid. Para daw pag umikot yung humihingi ng abuloy, meron kami ibibigay. So turo po yun ng matatanda na bagamat masasabi ko na hindi lumago sa kanilang pagkakilala sa Diyos, pero nakakilala. Para kumbaga, hanggang elementary lang, tayo nasa high school na tayo Amen, di ba? At ang paglilingkod sa Diyos, pataas ng pataas yan. Hanggang sa nabubuhay tayo. So, lumagpas na tayo sa elementarya. Hindi na tayo mga elementary pupils. Amen? O, di ba? At siguro yung iba sa atin dito, senior high na, o kaya college na. O, siguro ako, graduate na sa college.
nagmamasteral na kasi malapit ng magdoktor hanggang sa mamatay. O, ganun lang. Ganun ang buhay mga kapatid. Kaya nga, dito po makikita natin na kung ating pong babalikan ang ating pong pagiging likas at kung ating titingnan ang tunay nating pagkakakilanlan ayon sa pagkalikha ng Diyos, dapat tayong lahat ay nagpapakita na kung ano at kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen. Next po. Human all over the world embrace the suicidal practice of defacing the image of God. So, ang mga tao daw po sa buong mundo, niyayaka po nila ang isang gawi or pagkilos na kung saan, pag sinabi pong dinideface, sinisira po nila ang imahe ng Diyos. Diba? Alam niyo ba, sa California? Alam niyo yung nangyari sa California? Malapit doon sa, sa Hollywood. Ubos sila. Bakit ganon? Kasi, bago po yung 2 days prior na magkaroon ng malaking sunog sa Southern California, sa awarding po ng global, ano ba yun? Sinabi nila, may awarding kasi. Tapos, sila, inaamin talaga nila, godless sila, wala silang Diyos. At doon po, marami pong nagbigay, nag-acknowledge sa mga tao, pero sa Diyos, zero. Kita niyo na? Wala. Kaya makikita niyo mga kapatid. Ang bayan, itinakwil ang Diyos. Talagang may sasapitin sa harapan ng Diyos. Amen. At dito po sa California, meron po mga Pilipino na talagang wala, abong na lang yung bahay nila. Diba? Kaya nga po, sa mundong ito, walang katiyakan. Nagtayo ka ng mansion dyan. Ay, naku po, sabi nga, wala. Magtayo, sabi nga ng Panginoon mag-impo kayo ng kayamanan, hindi sa lupa, kundi doon sa langit. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mag-impo tayo ng kayamanan, hindi sa lupa, kundi sa langit. Diba? Lahat tayo gusto mag-invest. Saan ka nag-i-invest? Ayoko nga mag-deposito sa mga bititsuging bangko. Sa rural bank, huwag na. Saan ka? Siyempre, BPI, PNB, kasi mawala man yung mga private na bangko. Siyempre, ang bangko ng gobyerno, hanggat may gobyerno, may PNB. Diba? Pero mga kapatid, ang gobyerno pwede mawala, pwede magpalit. Amen? Diba? Napapalitan ang lahat ng bagay, pwera lang sa Diyos. Kaya dapat mag-impok tayo doon sa langit na kung saan doon nananahan ang ating Panginoon Diyos. Amen. So, but God will have His own people. Yan. Subalit ang Diyos, may sarili siyang mga tao. Amen. God has His own people. May tao po ang Diyos. Sino yung tao ng Diyos? Sila yung mga tao na bago pa ipinanganak, pinili na ng Diyos. Pinangalanan na ng Diyos. Amen? At sila yung mga tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya huwag niyong paniwalaan na lahat ng tao ligtas. Lahat ng tao pag namatay, rest in peace. Kalokohan po yun. Ang tunay na nasa kapahingahan ay yung nasa Panginoon lamang. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, siya yung tunay na kapahingahan. At siya yung nagbibigay ng kapahingahan. Diba? Matthew 11, ano sabi doon? Come unto me, you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng Panginoon ng tunay na kapahingahan, mga kapatid. Sino yung mga taong yon na mga tinawag ng Diyos? Sila ay nagmula sa bawat tribo. Ibig sabihin, hindi lang tayo. Bawat tribo, bawat sulok ng mundo, may mga tinatawag ang ating Panginoon ng mga tao. Bawat lingwahe,
may tinatawag siya. Bawat bayan, bawat bansa, they are called to image God. Sila'y tinawag upang ipakita ang Diyos sa mundo ito. So that God will be on display in His created world. Upang ang Diyos ay makita sa kanyang mga bagay na nilikha. Amen. Diba? Ako nga po'y namamangha talaga eh. Sana ganyan din po kayo. Habang pinagmamasdan ko po ang mga bulaklak, diba? Pansinin mo, ang mga bulaklak. Sabi nga po ng Panginoon sa Mateo, maging sino ba yung anak ni David? Si Solomon ay hindi po nakapagdamit ng ganoong kaganda, na kasing ganda ng mga bulaklak sa para. Amen. Pag pinagmasdan mo ang mga bulaklak, paano kaya sila nabuhay? Diba? Ano kaya ang silbi ng kanilang mga bulaklak, ng kanilang mga dahon, ng kanilang stem, ng kanilang ugat? Diba? Lahat yan merong function. Meron silang ginagawa para mabuhay. Amen. At kung papansinin nga natin, saglit lang ang buhay ng isang bulaklak. Ang tao pa kaya, mga kapatid, di ba ang tao, tayo po ay isa nag-iedad ng mga 80, 90, o di ba? Ano? So, nawa, bago po tayo mamaalam sa mundo nito, maintindihan muna natin yung kahalagahan natin sa mundong ito. Amen. Mahalaga ka sa Diyos. Ngayon, kung mahalaga ka sa Diyos, alam mo ba sa sarili mo na mahalaga ka sa Kanya? At kung alam mo mahalaga ka sa Kanya, dapat pinahahalagahan mo rin ang iyong sarili. Sa mga kabataan, don't engage to drug. Diba? Ayusin nyo ang buhay nyo. Huwag kayong madala ng simbolyo ng inyong mga damdamin, sapagkat dapat ninyong tandaan, ang puso ay mandaraya. Amen. Mandaraya yan. Paiisipin niya sa iyo na bagamat hindi ikaw yun, ikaw yun. Di ba? Pastor, ano yun? Hindi ako yun, pero ako yun. Di ba? Paisipin siya, ang guwapo-guwapo mo. Pero pag nanalaman ka, hindi naman na. Oh, bakit? Basta, guwapo ka. Oh, kaya, feeling mo guwapo ka. Pero hindi. Ganun mga kapatid, nadadaya tayo. Kaya pag-isipan natin mabuti, mga kapatid. Tayo po tinawag para ipakita sa mundo na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Sa bagong tipan, ito po ay punong-puno ng mga katibayan na kung paano tayo makikilala. Pakibasa po, Ephesians chapter 1 verse 6, ano sabi? Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sa niyang ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Yeah. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Mga kapatid, pansinin ninyo na tayo daw po ay nilikha ng Diyos. Yan. Para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Then, ganun din po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ano sabi? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. But you are a chosen generation. Pinili kayong lahi. Amen. Di ba, isipin mo, anong meron ka na pipiliin ka ng Diyos? Di ba? Anong meron tayo? Wala naman tayong kaalaman. Mababa lang ang ating pinag-aralan. Pero hindi naman grade 1 lang. Di ba? So, eto po, pinili kang lahi ng Diyos. Ginawa kang sacerdote. Amen. Priest, kumbaga. A holy nation.
Ito ang gusto ko. His own special people. Kanyang mga espesyal na tao. Amen. Bakit ang turing mo sa sarili mo, ordinary ka lang? Oh. Na ang katotohanan, special ka para sa Diyos. Naalala ko tuloy nung may sulat pa. Alam mo yung mga sulat doon? Ordinary, special, via airmail. O di ba? Tatlo yun lagi eh. Ano kayo? Pag ang sobre mo puti lang, ay ordinary lang yan. Pag may pula-pula na, wow, special. Pag meron ng sobre na nakalagay doon, via airmail, yung sobre kulay blue, wow, via airmail na. Aeroplano na ang magdi-deliver. Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman ilalagay ng aeroplano yung sulat. Aeroplano ang magdadala doon sa mga probinsya. Hindi na tao, hindi na kabayo. Naaabuti ng siyam-siyam. So mga kapatid, eto na. That you may proclaim, upang atin daw pong ipahayag ang kaluwalhatian niya na sa atin ay tumawag. Mula sa kadiliman, dinala tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, gusto na po natin sa liwanag. Amen? Ayaw na natin sa dilim. Sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko talaga sa dilim. Kahit sa pagtulog, gusto ko maliwanag. Amen? Baliktad kami mag-asawa, ayaw niya ng maliwanag. So, patay mo nga ang ilaw. Hindi ako makatulog, patay ang ilaw. Sige, hiwalay kami ng kwarto, doon siya sa kabila, walang ilaw. Dahil pinapatay niya, ako doon sa may ilaw. Kasi gusto ko talaga may ilaw. Kasi pag dilap ng mata ko, gusto ko makakakita agad. Pag patay ang ilaw, wala kang makikita. Di ba? At ang totoo lang, pag patay ang ilaw, parang hirap akong huminga. Parang may nakadagan sa akin na ang bigat. Ganun po talaga. Kaya alam ko po, pag nag-brown out, nahirap na akong huminga. Dahil madilim na eh. So, kaya salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng ganitong pandama, mga kapatid. Then, ganun din po pakibasa. 1 Corinthians 10:31. Yan. Sige po, pakibasa sa Tagalog. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Gawin ninyo ang lahat para ano? Sa ikararangal ng Diyos. Amen. So gagawin po natin ang lahat para sa karangalan ng ating Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, eto, bilang mga tao, ginagawa natin yung pinaka-the best natin para mapapurihan ang Diyos. Sa isang estudyante, gawin mo ang lahat. Mag-aral kang mabuti para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Diba? Hindi po sa sinasabi na papansin lang tayo kung bakit talagang nag-aaral ng mabuti. Wala po yan eh. Kung sabihin man ng mundong papansin, bahala sila. Basta ang mahalaga, ang gusto natin makapansin sa atin, ang Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ni Paul, whether you eat or drink, and whatever you do, ano man ang ginagawa mo, gawin ninyo ang lahat para sa kabuti, para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. So kung ikay aawit, paghusayan mo na. Amen. Ibo ka mo lang mabuti ang bibig mo. O di ba? Kasi tayo bisa nahiya akong ibo ka ang bibig ko eh. Di ba? Meron bang mga awit na aligaga na ibo ka ang bibig? Gayahin natin si Pilita na paliyad-liyad pa eh. O di ba? Sila ni Misalocha, kita mo na ang alangalan niya pag kumanta. O. Ganun talaga. Ang audience po natin, hindi ang mga tao. Ang Diyos at ang kanyang mga anghel. Amen? Di ba? Pag naibibigay mo sa Diyos ang karangalan, nagpapalakpakan ang mga anghel sa kalangitan. Amen? Yan ang mga anak ng Diyos. Kasi ang mga anghel ko, hindi sila anak ng Diyos. Sila ay mga alipin ng Diyos. Kita nyo ang kaibahan nyo sa anghel? Pero tayo, parang ang tingin natin sa anghel, mas mataas kaysa sa atin. Pero kung tama ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, mas lamang tayo sa mga anghel. Amen. Lamang tayo sa mga anghel.
Dahil ang mga anghel ay inuutusan ng Diyos para ingatan tayo. So, alipin sila ng Diyos. Amen. Para ingatan tayo. So, ganun talaga mga kapatid. Kaya mahalaga ka sa Diyos. Amen. Ipaalam mo yan sa iba pang mga kaibigan natin. Amen. So, kaya nga po, ito po ang ating kalikasan at tunay na pagkakakilanlan sa ating Panginoon. Is God self-centered? Kasi kung gusto po ng Diyos ng karangalan, parang iisipin natin, ang Diyos makasarili. Ang sentro lang niya ay ang sarili niya. Self-serving, selfish. Who seeks His own glory and created us to display His grandeur? No! Sabi niya, sabi po dyan. He created us to enjoy in Himself above all things. So mga kapatid, kung bakit po tayo inuutusan ng Diyos na ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat pag naibigay po natin sa Kanya yon, meron tayong kagalakan sa buhay natin. At ang gusto po ng Diyos, maging lubos ang galak natin. At para maging lubos, dapat ibigay mo ng todo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Yun po talaga. Kasi kinakailangan po makita natin ang Diyos bilang pinaka-yaman na pwede nating maging pag-aari. Maging treasure po natin siya na above all rivals. Walang sino man nahihigit sa Kanya, sa Kanyang mga karibal, mga kapatid. And I have learned that my basic design was not only to glorify God, but to enjoy Him forever. So para po sa akin, mga kapatid, ang pangunahing disenyo ng buhay ko, maging ng buhay nyo, ay upang luwalhatiin ang Diyos. Amen. At upang tayo po ay magkaroon ng tunay na kagalakan magpakailanman. Amen. Yeah. We have to make much of God by loving Him and finding our supreme satisfaction to Him alone. Dapat ito po ang nakikita natin na walang sino mang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan sa buhay sa mundong ito, maliban sa ating Panginoon. Amen. Kahit na opera ka pa, o sige na, bibigyan kita ng 10 million pesos, cash yun, cold cash, bibigay sa'yo. Kalimutan mo lang si Kristo. 10 million. Ano ka? Ipagpapalit mo ba ang Panginoon sa 10 million? Pag ipinagpalit mo, hindi mo talaga siya kilala. Amen. Higit pa siya sa 10 million. Ang halaga niya, hindi kayang tumbasan ng buong mundo. So, pag sinabing buong mundo, hindi lang trillion, quadrillion, mga kapatid, ang halaga nito. Pero higit pa doon ang Diyos. Dahil lahat ng bagay, pag-aari niya. Pero ang gusto ng Diyos, pagharian tayo niya. Amen. Diba? Buong mundo pag-aari niya. Pero ang gusto ng Diyos, maghari siya sa atin. Amen. Para magkaroon tayo ng tinatawag na supreme satisfaction. Diba? So yung kasiyahan mo, higit pa sa kasiyahan na pwede mong maisip, ma-imagine, mga kapatid. Diba? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, kung isipin po natin, ano ba ako? The Lord is the most valuable being in the universe. There is no higher calling aside from pointing to the one true God. So wala na daw pong pinaka-mataas pang pagkatawag, kundi yaong ikaw ay maging tagapagturo doon sa pinakamataas sa lahat. Amen. Diba? Masarap maging alipin ka ng Diyos para turuan ang mga tao na doon kayo tumingin. Doon kayo maglingkod. Doon kayo sumamba sa Diyos na nasa kaitaasan. Sa tunay at nag-iisang Diyos na ang pangalan ay Jesus, mga kapatid. Amen. He wants us to experience the fullest possible expression of happiness. Ganda, no? Gusto niya na maranasan natin
yung full, ibig sabihin, buo na posibleng maging kapahayagan ng ating pong kagalakan sa buhay. Amen. So, mahirap imagine mga kapatid kung ano yung itsura ng isang taong galak na galak sa Panginoon. Amen. Na sa kabila ng kanyang kawalan, sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila ng kanyang karamdaman, galak na galak pa rin siya sa Panginoon. Amen. Kahit na sinasabi ng doktor, malapit ka nang mamatay, sabi niya, talaga do? Parang excited pa siya. Ha? Nakit ako mamatay? Wow! Sana ngayon na. Biglang kukulot ng noo yung doktor. Bakit? Anong klaseng tao ka? Ba't gusto mo lang mamatay? Dok, kung alam mo lang, dito pa lang sa lupa, pinatitikip na ako ng Diyos. Ng sobrang saya. Ano pa kaya? Pag nakaharap ko na siya. Amen! Mga kapatid, ang kamatayan hindi dapat kinakakatakutan ng mga anak ng Diyos. Ang kamatayan ay kaibigan natin yan. Dahil sila ang magdadala sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Face to face, mga kapatid. Hindi na yata si Cara ngayon. Sino ba sa face to face ngayon? Si Corinna. O, di ba? So mga kapatid, sabi nga po ni John Piper ganito. Kasi, yung pong katotohanan na yan ay katotohanan na nakapagpapalaya na tayo po ay inuutusan ng Diyos at nais niya na atin pong hanapin ang buo at kompletong kaligayahan o kagalakan. At ito'y matatagpuan lamang sa Kanya. At sabi ni John Piper, mga kapatid, God is most glorified when we are satisfied in Him. So mas lalong naluluwalhati ang Diyos kapag tayo na mga anak niya ay nagagalak at nasisiyahan sa Kanya. Amen. So papaano po matutuwa ang taong nakakakita sa iyo? Na kung sinasabi mo nga Kristiyano ka, pero nakasimangot ka naman. Parang hindi maipinta ang mukha mo dahil sa laki ng problema mo. At ang balikat mo talagang nakalaylay. Alam niyo nakalaylay ng balikat, parang paano agad yun? Di ba? Pero kung kahit payat ka, sabi, pero hindi nakalaylay yung balikat mo. Sabi, wow, grabe. Panalo ba yan? Panalo talaga. Kasi pag sa Panginoon ka, panalo ka lagi. Amen. Walang talo sa ating Panginoon. Kahit na sa mundo, mukha kang talo. Pero sa Diyos, panalo ka. Amen. Panalo tayo, mga kapatid. Kahit mahirap. Kahit kung hindi lang tayo. Alam nyo, yung ibang simbahan na katulad din natin, marami sila. Pero alam nyo ba yung marami kung saan nagpasimula? Sa konti. Kaya malay nyo, pag dumami ang kabataan, dadami rin ang mga, alam niyo na, dadami rin ang mga matatanda, ang mga senior. Dahil yung mga kabataan na yan, pag napago ang buhay nila, may mga magulang yan, may tatay, may nanay, may lola at lolo yan. Makikita nila ang mga apo nila nagbago, sila din naman ay magtataka. At sige na, makasama ka ako. Ano bang meron dyan sa simbahan ninyo? O, di ba? Ay, ganyan lang. Ang liit. La, pag marami na tayo, hahanap ang Diyos ng mas malaki. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung ba ang nakikita nyo? Ako po yun ang nakikita ko. Hahanap ang Diyos ng mas malaki. Baka, dami na sa labas. Dito tayo dito kasya. Oh. Sana, year 2026, malaki na. Sa basketball court na tayo, Sister Wen. Okay. Sige po. Basahin po natin Philippians chapter 1, verse 20 to 21. Aking pinakalala ay isang inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay. Hindi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay tumutapang ko parangalan si Kristo sa buhay man o kamatayan. Sapagkat para sa akin ang
mga kapatid, nakakalungkot. Kasi minsan sa ating paglilingkod sa Diyos, iniisip lagi natin, kinakailangan natin laging, mukhang talunan, sunod-sunuran. Pero sabi niya, ang paglilingkod po sa Diyos, kasama po doon ang tapang. Amen. Lakas ng loob na ipaglaban ang katotohanan. Para kay Pablo, ang sabi niya, so now also Christ will be magnified in my body. Kinakailangan maging dakila ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay o ng katawan. Whether by life or by death. For to me, to live is Christ and to die is gain. Amen. So kinakailangan talaga, pag Kristiyano ka, matapang ka. Wala pong duwag. Di ba binasa natin? Hindi papasok doon sa Revelation, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong duwag. Duwag ka ba? Duwag ba tayo? Diba, kung duwag ka, sunod-sunuran ka na lang sa kapwa mo tao. At kung sunod-sunuran ka sa tao, paano ka susunod sa Diyos? Amen. Yan po yung totoo. Labanan ang tao na kumakalaban sa Diyos. Sabi nga po ni Pedro, mas susundin ko ang Diyos kaysa sa tao. Amen. Kaya ngayon kung patayin ka ng tao, bakit? Siya ba hindi rin mamamatay? Tandaan niyo mga kapatid, dapat kung makakapili ng kamatayan, piliin niyo ang kamatayan na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Na yung kamatayan mo, magiging gain para sa iyo. Amen! So, paano nangyari yun? Paano ang kamatayan magiging ganansya, kumbaga? Ito yun mga kapatid. Mamaya dadaanan natin yan. Kasi nga po mga kapatid, ang dahilan po kung bakit si Pablo nabubuhay, sinabi niya, he want to magnify Christ in his living and dying. Nais niya na mag-glorify. Nais po niya na dakilain si Kristo sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay o ng kanyang kamatayan man. Paul count dying is gain because it means going to be with Christ is what matter. It's what makes it gain. So mga kapatid, ang nagpapaging ganansya pala ng kamatayan kung bakit sinabi ni Paul na ang kamatayan ay nagiging ganansya para sa kanya sapagkat yun ay magdadala sa kanya sa piling ng ating Panginoon. Kaya para sa kanya, gain yun. Hindi loss, hindi kalugihan. Amen. Kaya mga kapatid, di ba? Kung ikaw ay business-minded, gusto natin lagi, gain tayo parate. Gusto mong madagdagan, hindi dapat mabawasan. Layunin po natin sa buhay ang patuloy na madagdagan. Madagdagan ang ating kaalaman at madagdagan ang ating kasabikan sa ating Panginoon. Amen? Madagdagan yung ating kakayanan para paglingkuran ang ating Panginoon. Amen? Kung dati alam mo lang, sino ba dito ang nagpa-practice muna? Sa umaga, practice po natin yan kung tayo po yung mga singer. Aralin po natin yung vocalization. Sa YouTube meron yan eh. Practice nyo kahit mag-isa lang kayo habang naliligo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Higher pa. Do, re. Hirap doon. Dapat ganun mga kapatid. Aralin talaga natin kinakailangan. Huwag tayong masyahan sa kung ano meron na tayo. Amen. Don't settle for less. Dahil ang gusto ng Panginoon, to the full. Diba? Pagpalain ka ng higit pa sa kaya mo. Dahil alam ng Diyos na kapag sobra na, ipinabibigay mo na. Amen? Kaya manalangin po kayo, Lord, pag umapawi mo po ang biyaya mo sa amin. Kaya lang, alam ng Diyos eh.
kung ano ang nasa puso natin. Baka naman maging Sapphira tayo at Ananias. Di ba kilala niyo siya? Yung mag-asawang yon? Nagkwenta sila, pero kumupit pa. Pera na nila, kinupitan pa. Tanong ni Pedro, yan lang ba talaga ang pinagbilhan nyo? Ayoko. Oh. May nakatabi na, may nakasubi. Kumbaga, sino may isusungka? May subi na. Oh. May naitabi na sila. Ayaw ng Diyos nun eh. Gusto ng Diyos, kung wala, wala. Walang natira. Panginoon, wala akong natira. Sabi ng Panginoon, ano meron ka? Wala na, Lord. Ano wala? Meron! Wala nga, Lord. Meron! Ay, oo nga pala. Nandito ka nga pala sa akin. Oo, di ba? Nasa sa iyo ang Panginoon, kahit walang natira na mga material na bagay sa buhay mo, nandiyan sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Amen. Kaya dahil yan, palakpakan natin ang ating Panginoon. So every time the Bible talks about God exalting Himself in us, the meaning is, I'm going to satisfy you in me, so that your being satisfied and my being glorified happens at the same time. So mga kapatid, ito yon. Magkakasabay yun mga kapatid, na kapag naluluwalhati natin ng Diyos, kasabay noon, nasa-satisfy din tayo. Amen. Magkasabay yan. Kaya pag nagpupuri ka sa Diyos, ibinibigay naman sa iyo ng Diyos ang saya sa buhay mo. Amen. Kaya ano pa? Hindi magpuri tayo sabay-sabay sa ating Panginoon para lahat po tayo masaya sa ating Panginoon. Amen. God is pleased to let His Word be rooted in us and transform us. Gusto po kasi ng Diyos, lahat po tayo mabago sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gusto ng Diyos na lahat tayo mag-ugat sa Kanyang salita. Amen. Diba? Ang punong kahoy na mababaw ang kapit ng ugat pag bumagyo, mabubulot. Diba? Ililipad siya, matatangay. Pero pag malalim ang ugat, nakakapit sa bato, kahit anong bagyo, nananatili matatag. Magkatanggalan na ang mga dahon, mabali man ang sanga, maputol man ang puno, kapag nandyan ang ugat, uusbong at uusbong pa rin yan. Amen. Kaya mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Dala ng problema, pero sa kabila ng problema, makakayanan mo. Amen. Madadapa ka, gagapang ka, pero hindi ka mananatiling gumagapang. Babangon ka at magpapasalamat ka sa Diyos. Amen. So, number one mga kapatid, the Bible commands us to delight in God. Huwag natin basahin yan. Sulat nyo na lang yan. Psalms 37 verse 4. Tayo intusan ng Diyos para magalak sa Kanya. Number 2, the Bible teaches that pastors should work for the joy of God's people in God. So kami mga pastor, tinuturuan ng Diyos na kami magtrabaho para mabigyan o maturuan ang mga tupa na magkaroon ng kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Number 3, the Bible shows that nature of saving faith is the pursuit of our joy in God. John chapter 6 verse 35. Amen. So ipinapakita po ng Biblia ang kalikasan po ng pananampalatayang nagliligtas ay ang patuloy po natin paghabol sa kagalakan sa ating Panginoon. Number 4, the nature of evil shows that we should pursue our joy in God at all times. Jeremiah 2:13. Number 5, the nature of conversion shows that we should pursue our joy in God at all times. Matthew 13:44. Number 6, the Bible threatens terrible things if we will not be happy. Ito basahin natin. Maganda yan. Ang Biblia, nagpapahayag po, nasasapitin po natin ang terribling bagay kapag hindi tayo naging masaya.
Pakibasa, Deuteronomy 28, 47 to 48. Yan. Hindi po sa Tagalog, maganda yan. Hindi niyo pinaglilingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panagunan ng kasaganaan. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang pinaglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuhan, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pakikirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Diba nakakatakot yun? Dapat talaga nagagalak tayo, naglilingkod sa ating Panginoon. Tapos sabi niya, no, sa 47, because you did not serve the Lord, your God, with joy and gladness. Dahil hindi ninyo pinaglingkuran ang Diyos o ang Panginoon ninyong Diyos na may kagalakan sa inyong mga puso sa panahon ng kasaganaan sa lahat ng bagay. Kaya nga, you shall serve your enemies. Paglilingkuran ninyo ang inyong mga kalaban, ang inyong mga kaaway. Ano yung kaaway natin? Ang ating mga kahirapan. Diba? Pag naghihirap ka lang, kaya ka nagsusumikap magtrabaho kasi nagugutom ang pamilya mo, di lalo kang nahihirapan. Oh. Siyempre, pag nagugutom, pag nasa kahirapan ka, mauuhaw ka. Kasi ang tubig ngayon, binibili na. Oh. Then, nakedness, wala ka ng pambili ng damit. At nangangailangan ka ng lahat ng bagay. Kasi hindi ka naglingkod sa Diyos ng may kasiyahan. Amen. At dadalhin ka ng Diyos doon po sa pamatok na bakal sa iyong leeg na kung saan hanggang sa ikaw ay mamamatay. Amen. Ano yun? Namatay ka sa katatrabaho. Amen. Diba? Kaya nga pag nag-aaway na, ano sabi ng tatay? Yung letter B. Letter B ang umpisa, di ang katapusan. Buitre. Yan. Buitre ang buhay ito. Sabi. Oh. Diba? Trabaho na lang ng trabaho. Bakit? Yan po yung pinaglilingkuran nila yung kaaway ng Diyos. Kasi dapat maglingkod ka sa Diyos ng may kasiyahan. Dahil habang naglilingkod kang masaya, masasaganahin ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 7, the doctrine of self-denial teaches us to pursue our joy. Mark chapter 8 verse 34. And number 8, love for others flows from the pursuit of our joy in God. Matthew 5:11 to 12. This gives strength to love our enemies and reject bitterness. Okay. Number 9, last mga kapatid, we honor and follow God because there is nothing we would rather have than Him. Wala na po kasi iba tayong pwede pang paglingkuran kundi ang ating Panginoong Diyos. At ito pong babasahin natin, Proverbs 19:23. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makararanas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Amen. The fear of the Lord leads to life. So dadalhin ka kapag may pagkatakot ko sa Panginoon, dadalhin ka niya sa buhay. And he who has it abide in satisfaction. Siya ay mananatili sa kasiyahan. He will not visit with evil. Siya ay hindi po bibisitahin ng anumang kasamaan. Amen. So, din ang conclusion po natin, we're called to image God and display His greatness, beauty, and worth. Now, we've come to know that He designed us to find that in all things we do, we find our supreme satisfaction in Him alone. Mga kapatid, sa Kanya lamang natin masusumpungan ang tunay na kasiyahan sa buhay. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y lalapit sa ating Panginoon.